Jinky. If you are new to my channel, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Now, this video, it's been a long time, oh my god. Naninibago ako pero I'm excited naman to share another journey of my life. Since the day na tayo nakapasa sa ating Bisay sa wow! Since now I have my time to doing a vlog or to share my journey. For today's video, I'm gonna share you my experience on my medical day sa St. Luke. So, I have my tips and how it goes, especially paano ko siya pinaghandaan. So, my day of my medical in St. Luke or SLIC, that was July 15, 2024. So, here it goes. So, kasama ko noon, araw na yun is yung kapatid kong bunso. And ito siya. Show ko na lang sa screen. Then, after that, naghintay ako ng maaga. Since I have my agency, which is the Filipino Visa, I woke up early in the morning and then naghintay ako na i-pick up nila ako. Kasi, kasama yun sa binayaran namin kapag agency mo Filipino Visa. Ito yung picture namin on the way. Sila yung nag-pick up sa akin. Now, pagpasok ko doon, sa guard pa lang mismo, papakita mo na yung schedule appointment mo for the day of your medical kasamang passport. Dalawa yung titingnan nila. Then, after nun, check lang naman. Pangalawa naman, papasok ka na naman again. Another guard before ka umakit din sa maliit na stair. Okay? So, yun, hiningi ulit yung this 160 together with my passport. Yun nga, kasama nga yung passport and then the appointment, then the DS-160. Hinanap sa akin yun sa pangalawang guard. Then after, tinatakan niya ako. Ito, pakita ko sa inyo. So, yun, nakita ko doon, pag akit ko doon, sabi, puntahan ko daw yung photo room. Yun. So, ito pakita ko sa inyo. Yan yung unang-unang makikita mo doon. Malawak siya, marami kang makikita. Diba, nandun din yung releasing kapag tapos ka na lahat ng day 1 and day 2 mo. Pero una mo titingnan ito, the photo room. Diba? Diyan ka unang papasok or diyan ka unang pupunta. Ibibigay mo lahat ng hawak mong requirements. So, lahat hiningi sa akin, yung lahat ng requirements, babanggitin ko. So, ito yung mga requirements na dala-dala ko na lahat to hiningi sa akin. May passport, may payment receipt for medical, then for US visa photo, and then passport, bio page, dalawa yung pin-xerox ko. Yung sa bio page ng passport nyo, isama nyo yung flag. 'Di ba yung name natin, yung pinaka-passport, and then sa taas, yung pangalawang page. Kasama yun sa ipiprint or ipapa-xerox mo. Okay, and then S-like appointment, yung appointment natin for the medical day. And then the vaccine certificate or the vaccine card mo. Ako, vaccine certificate, kinuha ko yun through online lang siya, may pipil upan ka doon. Yun, magkakaroon ka ng vaccine certificate na may kasamang barcoded. And then K1FTP, one of the very requirements, napaka-importante. And then interview appointment, isa din yan, medical with your interview. Kasi required doon na meron kang interview appointment. Pero if ever na wala, meron namang pipil upan doon na, anong tawag doon, waiver na wala ka pang appointment for interview. So, it's okay. And then, last one is DS-160. Lahat yan kinuha. Okay? And then, last, sabi, after nun, nung nabigay ko na lahat ng requirements ko, pinaupo muna ako and then maghihintay ako nang tawagin yung pangalan ko kasi pipicturean ako dun kasi photo room yun ha. Then after that, ibabalik sa'yo yung passport mo na may nakalagay dun, which is vaccine yata yun. So, pagdating ko ng third floor, unang-una, makakaharap mo pag open ng elevator is yung security guard. Pwede ka rin maghagdaan. Then now, let's proceed. Yan. Pag binigay ko sa guard yung passport ko together with yung may nakaipit doon. And yung guard na yung bahala doon. And then, ibibigay niya doon something doon sa window. Then, after nun, upo ka na lang. Wait mo, tawagin yung name mo. Kung saan ka tatawagin. Ako, tinawag ako doon sa may New Zealand. Yung sa may gilid. Doon ako tinawag. And then, doon na kayo na-interview. Tinanong-tanong din ako. Pangalan, address ni fiancé, saan ako pinanganak. Mga ilang tanong yun. Siguro 5. Mapalagay natin 5 question. Pero, hindi, para siyang, para sa akin, train siya sa pag-interview day. Kasi doon pa lang tinanong na ako. Which is prepared naman ako. You need to be prepared. Kasi alam mong doon ka pupunta at alam mo dapat yung address ng fiancé mo. So, after that, nung natapos na ako mag-interview or
Kumbaga, tas nila ako i-pre-screening yung mga question na yun. After that, sinabi sa akin nung babae, akit ka dun sa 4th floor, I think, or 5. Okay, akit ka dun sa taas. 15,900. Yan yung binayad ko sa aking medical fee. Then, hinintay ko lang, kasi mabilis lang eh. Mabilis din ang process lahat dun. Sobrang gaan lang. Pwede ka magtanong kahit kanino, kasi lahat may mga guide dun. Sobrang smooth lang ang transaction ng SLEC. Basta, complete ka din sa requirements. Okay? After that, nung nakabayad na ako, bumalik ulit ako dun sa baba. This time, hindi ako umupo dun sa pinakadulo. Dito na ako pumila sa pinakaunahan, malapit sa nakalagay na X-ray receiving area. Diyan ka na upo kapag tapos ka nang magbayad. So, punta ka agad dun sa may X-ray receiving area, bigay mo yung papel mo nung tapos mo magbayad with your passport. Tapos nun yun, bigay mo lang, bigyan ka ng papel. Ito ibibigay sa'yo na papel. O yan. Yan yung pinilapan ko. Ang gagawin mo doon, pag tinawag ka na, binigay yung papel, mag-biometric ka muna. Then, after nung biometric and then something, i-click nila yung papel mo yun, sabi, pasok ka dun sa loob. Hindi na ako umupo, pinapasok na agad ako dun sa loob, sa may x-ray room. Then, after that, nung tapos na ako yung x-ray, lumabas na ako, binigay sa kanyang papel. As in, saglit lang. Siguro, seconds, palagyan na lang natin minutes, mga 2 to 3 minutes lang ako sa loob. Di ko alam bakit yung iba ang tagal, daming kwento. Ako saglit lang ako, din lumabas na agad ako, sabi sa akin na akit daw ako sa 4th floor. So, ano yung sa 4th floor? Ayan, physical examination, which is dito ako kinuhaan ng dugo. Ninintay ko saan kaya yung yung, di ba may dala nga kami mga tubig, naghihintay kami na bakunan kami ng urine. So, dito, hindi kami hiningaan ng ihi or urine. Ang kinuha sa amin is dugo, gano'n, marami. Tube siya. Sakit. Tapos ko nakuha ng dugo, pinapunta ako sa 5th floor, the physical examination with the vital, yung kukunin na yung bigat mo, yung height mo, yung BP mo, kukunin doon. So, yun, pagpasok mo, may guard na naman, kukunin ulit yung papel mo, yung inipit doon sa passport. So, yung passport mo dito hindi kukunin. Hindi tulad doon sa mga ibang napagdaanan mo bago ang eto na step. Marami naman nakasulat naman yung step by step. Tapos dun sa vitals, eye test naman. So, mabilis lang yun yung eye test. Papasok ka sa loob, pababasahin ka lang ng letter, yung bagaganon ka, then another, gano'n na naman. Wala akong problema doon, malinaw yung mata ko. So, mabilis lang. Tapos kung magbasa, binigyan ako ng papel. Yung papel na yun, may pipil upan mo ng check, hindi, kung ano tagad, check and box ka ba before, maganda ka ba before, parang mga history na kay Nimi kung nagkaganong ka. So, lahat yun, X yung nilagay ko, and isa lang yung chinek ko doon, nagkaroon ako ng chicken pox. So, nung natapos ko yun, pero ko wala lang problema doon eh. Binilisan ko lang pag fill up siya lahat, inekis ko lang, binigay ko ulit doon, sa right, sa may dalawang lalaki na nasa computer, binigay ko ulit. Then, after nun, umupo ako, pag-upo ko, saglit lang din naman. After nun, yung tinawag na yung pangalan ko, sinabi, ang pinaka-last step na pala ito, na tinawag pangalan ko, binigay ulit sa akin yung papel na may nakaipit dun yung passport, yung papel sa passport ko. And then, pumunta ako dito sa room 7. Dito ay physical examination, yung pahubari ka ulit, magsusuot ka ng gown, and then maraming interview sa loob tungkol sa mga history, kung nagkasakit ka ba, na hospital ka ba, nakagat ka ba ng ganto. Doon ko na-realize yung sa dami ng tinanong sa akin doon sa last step, sa physical examination, doon ko na-realize na siguro dito yung iba na medyo tagilid. Kapag nag-yes or no ka talaga dito eh. Kasi hahalokayin yung mga history kinemi mo kung merong nagkaroon ka ba na ganito, nagkagano ka ba before. Doon inamin ko na may ulcer ako. Inamin ko doon. Sa lahat ng tinanong, sinabi sa akin pinakalas, meron pa bang hindi nabanggit na meron ikong sakit or nararamdaman? Sabi ko may ulcer ako. And then sabi, okay. Parang sabi lang, okay. Siguro mild na sa kanila yun. Kaya parang doon kayo nung sinabi ko yun. Nakahiga na ako, tinakpan ako ng gown, half of my body. Then half of my body, sinabi, okay, ready ka na. Parang may ginanong-ganon yung tiyan ko. Hinilot-hilot kinemi kung may mararamdaman ako. Then sabi ko, wala. Bukod sa nakikiliti ako. Kasi natatawa ako nung ginagawa niya. Alam niya, sabi niya, okay, walang naramdaman bukod sa nakikiliti. Tumawa pa ako nun. Seryoso na pala yun. Kasi wala akong naramdaman. Then after nun, last dito, parang ginanong-ganon kinemi. Tapos wala naman ako naramdaman. Tapos sabi niya, okay, wala. Ito wala. Sabi niya, okay, pwede ka nang tumayo, mag-change ka. Pagkatapos nun, umupo ulit ako. Tapos
Parang may mga sinabi na naman yun siya nung umupo ako. Tapos, after nun, okay na. Binigay ulit sa kanya papel together, nakaipit na passport, doon sa passport ko. Then, lumabas na ako. Then, after doon sa room 7, the last step, the physical examination, bumalik ulit ako doon sa may salamin na dalawang computer na lalaki doon. Doon mo ibibigay yung last papel mo. Yung papel na yun, na binibigay sa atin yung iniipit lagi sa passport. Ibigay mo yun doon. Pa kung alam na ano ba itsura ng papel kapag sputum? Pag ganito ba, ano ba ibig sabihin nito? Kasi wala naman tatak eh, sinulatan lang naman ng date eh, nabalik tomorrow. Bago binigay sa akin yung papel, sinabi sa akin, okay, balik ka tomorrow, 9 a.m. for under immunization. Nagtitink pa ako. Hindi ko alam ano ibig sabihin nun. Lumabas na ako ng select doon sa pinto na, lumabas na ako doon. Pero yung isip ko hindi mapakali. Ano ibig sabihin nun? Under immunization. Yung word kasi na under, confused ako. Ano ba ibig sabihin ng under? Is hindi pa sure, possible or not possible, baka magbago pa tomorrow. Yun yung nasa isip ko ha. Then, that night, tumawag bigla sa akin yung agency ko, may hawak sa akin yung consul ko. Interview niya ako, anong yari, ano na ganyan, paano binigay sa yung papel, ano sinabi. Sinabi ko lang, ano po, sabi daw, balik ko daw ako bukas ng 10 a.m. And then, for under immunization daw po, sabi niya, oh wow, congratulations. Sabi ko, Sabi niya, ba't parang nagulat ka? Ma'am, di ko po alam ibig sabihin nun eh. Under immunization, ibig sabihin, okay ka, pumasa ka. So, tomorrow, immunization day mo na. Diba? So, hindi ka sputum. Hala, doon, nasaya ko na, nakatulog na ako ng mahimbing. Pero alam niyo ba, kahit nakatulog ako ng mahimbing, nakakain ako ng maayos. Kinabukasan, pagbalik ko. Continue na natin tong part 2 na to.